Pag-usapan naman natin ngayon ang pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta tungkol sa blank items sa BICAM report. Sabi niya, alam daw niya sino ang nag-fill in the blanks. Congressman Rodante Marcoleta alam kung sino ang nag-fill in the blanks sa bicameral report ng 2025 National Budget. Speaker of the House Martin Romualdez at kasabwat niya ibubulgar na ng aspiring senator na si Congressman Rodante Marcoleta. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong balita. Nagsalita na rin nga si Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang nalalaman patungkol sa naging anomalya sa ating national budget. Nakita rin niya ang malaking panloloko ng mga nasa pwesto pero hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon na questionin ito, lalo pa tinanggal na siya sa lahat ng committee sa House of Representatives. Opinyon naman ng mga netizens, malamang si Tambaloslos and Saldico din dahil mission accomplished na, kunwari, tinanggal. Totoo ang sabi ni Inday Sara na 2 tao lang ang may control sa budget ng Pinas. Walang ibang mastermind dyan kundi ang taga-Malacanang at napag-utusan lang si Tambaloslos at Saldico ang nag-fill in. Grabe ang panloloko nila sa taong bayan. Dapat ibinabalita ito sa mainstream media. Pick upin nila ang mga sinabi ni Marcoleta at ibalita sa mga news network nila. Anyway, ang paglagda sa isang blankong report ng Bicameral Conference Committee ay paglabag sa batas na may kaparusahan para ma-disqualify to hold public office plus imprisonment. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta tungkol sa blank items sa BICAM report. Sabi niya, alam daw niya sino ang nag-fill in the blanks. Ito, i-share ko sa inyo ang reaction o vlog ni Pinoy Views and Opinions. At dagdagan ko na lang ng aking reaction mamaya. Walang kasi ang pwedeng magpalit doon eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint. Sila Tambaloslos, mga kababayan, ang magpiprint niyan. Nunggat. Kung hindi sa House, BBM. pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. I-receive. Pero bago i-print, mga kababayan, susuriin din yan ng DBM. Maaaring isang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Mayroong ganyan. Maaaring isang tao lang ang nagdesisyon. Sino ba sa kanila, mga kababayan? Isang tao o 2 tao. Ang pinagbabasihan ko dito, Jen Nelson, Kuya Benny, ay yung kopya na pinadala sa akin. Yun. Kasi lang, Pati si Marcoleta, mga kababayan, umamin na totoong may blanco. at ng members ng Congress ay mabibigyan nung kinakailangan i-ratify yun eh. Plenary lang ang magra-ratify. Ngayon, Plenary lang ang magra-ratify, ha? dahil sa ira-ratify yan, mapipilitan silang bigyan kami ng kopya. Ngayon, ang kopya po ay pinadala sa amin sa pamagitan ng email. Ngayon, kami mahigit na 300 ang nagpadala ng email sa amin, opisina ng Secretary General. So Kaululan, mga kababayan, yung ginawa ng Kongreso. Dahil alam nyo, minutes before ni-ratify yung proposed budget, mga kababayan, at saka pa nila isinend sa email sa bawat kongresista. So paano na yan marireview? At ito naman mga julol na kongresista, mga kababayan, ang the way na pagpasa nila sa budget na iyon ay nay. Yung sa boses lang, mga kababayan, na voting. Less than 1 hour, mga kababayan, sabi ni Marcoleta, yung natitirang panahon niya para i-review ang budget bago ito pagbotohan. So, na libo-libong pages yun. Ganyan nila minagic, mga kababayan.
Tapos itong mga buwayang sunod-sunuran, sige, pasa na yan. Ang daming mga anomalya. Kita po nyo doon, iba-ibang minuto, iba-ibang oras. Kasi sa 300, di naman niya sabay na maya yun eh. Opo. Send Sa sa akin, email. sa panig ko, dahil letter M ako eh. Na-receive ko, kasi tinignan ko yung oras, na-receive ko December 11, 2024 at 6:27 6:27 PM. PM. Tapos pinasa mga kababayan alas 7. Nasa lampas kalahating oras na lang ang panahon niya para mag-review ng budget. So paano na yan? Ano naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos. Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon makapagtanong? Nung first day mga kababayan, matagal yan nilang pinagtalunan ng budget mga kababayan eh. Nakita nyo, hinarang si Marcoleta mga kababayan ng mga babaeng mga wrangler din, sina Garin, pati na nga si Acosta, kasamang humarang doon sina Estela Kibuluslos. Hinarangan si Marcoleta mga kababayan para hindi makapagtanong. Ayaw po nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. 2 batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Hinarang. Talagang diniscourage nila ako, no? Huwag na kayo magtanong. Opo. Kung talagang mapilit ka na makapagtanong, humingi ka muna ng Magpaano muna kayo daw? ng permiso mula sa ating majority leader. Ganyan sila kahudas mga kababayan dyan sa Congress. Grabe, no? Kaya nga prone sa corruption eh. Nakaka-insulto yun, Kuya Benny. Saan ka nakakitang meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kinakailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng mga bayan black? Sina Francine Castro mga kababayan, unlimited, no? Anytime pwede silang magpalistar. Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa So nawalan na ako ng gana ron. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Pinakuna ko na litrato. Ito na mga kababayan ang resulta ng Ang BICAM. sininag ngayon, alas 7 ng gabi. Alas 7. Jen. Alas 7. Kahit na ikaw pa ang pinakamabilis na Na-receive ni Marcoleta, 6 p.m. na pasado mga kababayan. magbasa at mag-analisa ng mga figures. 6:47 mo na nyo na-receive. Hindi, 6:27. 6:27 na po. Less than 1 hour o mga 30 minutes na lang ang natitira. Higit na 200 pahina yung report na yun. 33 minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko doon sa huli, wala naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako doon eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko doon, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yon, Kuya Benny. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. 28 pala. So, ngak-ngak, BBM, anong sabi mo? He is lying. Andyan ang mga blanco o katulad ng blankong utak mo. Ngayon, ang tanong natin, bakit na-ratify may blanco? Ba't ko lang nag-object? Kasi Billions of pesos ang amount nun, mga kababayan. pinadala sa akin by email, may pirma. Pirma na ng BICAM ha, meron na. Bilangin ko pa yung per page, nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12, naglalaro lang doon. Masyado pang mahaba ang 3 taon na natitira para sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sapat pa upang maubos ang pera ng ating bansa. Kaya siguro, mas mainam na mapa-impeach na siya. Mag-comment lamang sa baba at maraming salamat sa panonood. Yeah.